Mabuhay, magandang gabi ng Miyerkules sa inyong lahat. Good evening, good evening. Advance, happy Thanksgiving. Bukas ay Thanksgiving na. Yahoo. Okay. Magandang gabi po. Bati-bati muna tayo. So, magandang gabi po, Kuya Noel, Liana and Jorel, Aldrin and Jasmine. We have here Tita Bing. Good evening. And Giselle, good evening. Tita Josie, good evening. Justin Kyle Acosta, good evening. Ayan. Sabi dito, good evening everyone. Happy Thanksgiving po. Sabi ni Rachel and Jahay. Sabi ni Tita Bing, magandang gabi po sa lahat. At sabi ni Kuya Noel, H. Ano kaya H na yan? Hello, love. Again, Nax. All right. Good evening, good evening. Good evening din po, Ate Faith. Magandang gabi sa inyo. Good Kaka- evening po, Pastor Jeff at sa lahat. Good evening po. Kakarating ko lang kasi kakalapag lang ng eroplano galing Vietnam kanina at nakisalamuha kami sa mga Vietnamese at kami ginupitan ng buhok. Kaya happy birthday, Pastor Bert from Vietnam. Advance Happy Thanksgiving po sa lahat, sabi ni Tita Bing. Alright, simula na tayo habang papasok yung iba nating mga kapatid. So, let's start with our praise report and prayer request. Okay, so simulan na natin kay Giselle. Good evening, Giselle. Hello. Hello po. Yes, good Ay, evening. nakamute po. Um, First report ko po, day off po ni Papa kahapon. So I am very grateful po. Nakapag Six Flags po kami kahapon as a whole family. Oh, And kahit naulan po, nakapag-enjoy naman po kami and safe po kaming lahat. And prayer request naman po, same din po, maging safe po ang lahat sa kanya-kanyang Thanksgiving celebration po bukas. And maging mm. fruitful po yung event po natin sa Friday. Yun lang po. Oo, isa ka ba magte-Thanksgiving? Dun po kami sa pinsan po namin sa Long Beach po. Okay, okay, okay. Ayan, ayan. So, salamat, Giselle. So, good evening, Aling Josie. Tindahan ni Aling Josie. Magandang gabi po. Pagbilan nga po sa tindahan ni Aling Josie. Nakamute Good po. evening po sa Good lahat. evening Good po. evening po, Pastor. Hmm. Galing po pala kayo sa Vietnam. Vietnam, kamusta daw kayo? Sabi ni Lily mukha daw pinapaalala lang niya sa inyo na yung mga buhok nyo ay Mahaba na. at nananamlay ng mga kulay. Ayun, nakita nga po namin kayo doon. Apo, namulubin na naman ako Siyempre, kailangan pagandahin mo mismo. Di ba? Ay, opo. Yan po ang pinakamaganda. Kasi ang takeaway ko nga sa Hello, Love Again ay joy is my home. Okay, dapat yung joy Wow. mo, papagandahin mo palagi, di ba? Ay, opo. Oo. Para pagising nyo, nakita nyo agad, maganda agad. Ay, siyempre, para maganda ang araw mo. Di ba? Asawa ka ng maganda, tapos hindi mo maintain, dapat yung maintain mo, di ba? Opo. Sige, Tita Josie, anong iyong Nasabi na po ni Jessel kanina, sabi niya, ayun nga po, nagbanding kami kahapon. Yun mm, ang pinagpapasalamat ko ng talagang malaking malaking pasasalamat sa Panginoon dahil magkakasama na po kami.
Lahat Yan. kami. Anytime po pwede kami mag-bonding lahat na buong pamilya. Yun po, kasi po wala pong pasok si Noel kaya nakapamasyal po kami. Yan. Saya-saya. Praise the Lord. Salamat, salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Salamat. Amen, amen. And magandang gabi po Kuya Manny, Ate Rose, Allison May, PQ. Magandang gabi sa inyong lahat. Tapos yung prayer request ko po, Pastor, yung pag-iingat po sa ating lahat sa araw-araw, at saka wala na pong magkasakit sa atin. Ay, wala na yan. Opo, Grabe yun yan. po ang prayer request ko po. Naka-adjust ng ating mga katawan. Opo. Salamat po. Yan. Kapon maulan eh. Mhm. At ngayon, traffic. Mhm. At maglalabas. Alright, good evening sa iyo, Ate Faith. Prayer request and praise report. Hello po, good evening po. Ah, praise report po ay nakagala po kami ni Mama today. Oh, Kanina po with Tita LV. Kasi aalis na po si Mama next week. oh, So sinusulit po namin na makapag-spend time po kami. Nakapamasyal po. Tapos nung gabi naman po, nag-date naman po kami nila Tepte. Pumunta po kaming sa Americana, sa Glendale. So hindi po, spend time po. Parang hagang Thanksgiving, nagtanong-tanong kami, what are you grateful for kay Lord habang kumakain, ganyan. Kasi naman. tomorrow wala po si Tep-Tep may Thanksgiving po sila sa church nila. Tapos si Hmm. Mama po mag-e-empake, tapos kami naman po, alis po kami ni Cyrus. So, ngayon na po kami nag-spend time ni Mama tsaka ni Tep-Tep. So, yun po. Tapos, prayer request po na wala pong hassle sa pag-uwi po ni Mama next week. Mhm. Maging maayos po. Makasakay po agad siya kasi again, chance passenger po siya. Mhm. Tapos, safe po yung biyahe at maging masaya po ang kanyang pagbabakasyon sa Pilipinas po. So, Mhm. yun po. Ayan. Sana makasakay siya agad. Ayan. Opo. So, nasa ng Joy ni Tita Pepot? Nasa Pilipinas ba o nasa Amerika? Sabi niya, hati daw po. Pero sabi niya, okay lang naman daw po. Hindi naman daw kami malulungkot ni Tete. Pero okay naman po. Excited po siya umuwi eh. Yan. Opo. Sasabihin Excited na mo, rin po sila Hazel. Naglilinis na rin po doon. mo kay Hazel, maganda-handa na siya dyan. Imimiss niya daw Maglinis na, po kayo eh. Kayo daw po magli, mga magni-missions. maglinis na daw siya ng bahay. Opo. Opo. Sige po. Okay, thank you Ate Faith. Good evening sa iyo, Ate Amy. Sister Darren, good evening. Ayan, and Sister LV, Pastor Bert, good evening. Birthday boy natin. Good evening sa iyo. Good evening. Evening po. Okay, let's hear it from Allison May. Allison May, magandang gabi sa iyo. Hello po, good evening po. Praise report ko po is um sa amin po dito po sa bahay, feeling better na po kami. Mhm. Um and praise report din po kasi break po for 1 week. Prayer request naman po is malapit na po kasi akong Mhm. matapos ng third year, I think. And prayer po na maasikaso po lahat ng mga classes na kailangan ko and na yung flow po is smooth. And na, ano tawag dito po? Kasi may sinasabi daw po, um, ano na lang po, pa-pray na lang po about dun sa additional payment that we need to do na it will be affordable po and na hindi po magiging hassle sa process po. Yun na lang po. Thank you po. Additional payment. Additional payment. Additional payment. Ibig sabihin sa tuition to. Ano po daw kasi, meron daw po kami ipapasang form pag natapos na po namin yung 2 year. Mhm. Discover po ni Jeannie para po mag-move forward po kami sa pag-ready na matapos sa bachelor soon Mhm. po.
Yes. Okay, sige, sige. Sulat lang natin ito. Ayan. Okay, thank you, Allison. All right. Good evening, good evening. Ah, good evening sa iyo, Kiko. And magandang gabi uli, Darren. Okay, let's hear it from Pastor Bert. Pastor Bert, baka meron kang praise report dyan, tsaka prayer request. Ayan. Sa saliw ng tuging Skyline, Pigeon Line. Praise report ay ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga bumati sa video. Mhm. Anday, Napanood mo na ba yung buo, Pastor Bert? hindi pa po. Panoorin mo yung buo, ang haba. I was so surprised. For the first time talagang na hindi naman ako magulgul eh. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kapatiran lalo na sa ating iglesia. And I do appreciate each one and as well I continue to pray for everyone. Maraming salamat po sa inyong masagabong mapagpalang pagbati. Ay hindi na ako bumabata. Mhm. Salamat. Request na lang po siguro yung physical. Mhm. Kaya parang hindi na ganun kalakas yung katawan ko. Pero pwede pa naman na sa mission. Mhm. Always ready. Yun po Yeah. siguro physical strength. At as of now, yung likod ko medyo sumasakit kasi kagabi sumuot kami sa lalim ng kotse ni James. Mhm. Meron kaming ginawa at siguro na napuwersa yung katawan ko. Pero okay lang. Siguro lang talaga. ah, Konting lang talaga pahinga. Tsaka yun nga, strength coming from the Lord. I know na sometimes we need rest para ma-rejuvenate yung katawan natin. Yun lang po siguro. Nagpapasalamat ako sa lahat na bumati at nagbabati pa in advance. Mhm. Bukas na lang. Your greetings are good, but Sina Tigel sumagot sa likod eh. Well, yeah. I'm happy na kahit na through those words lang those thoughtful words nakakataba po ng puso. Lalong-lalo na sa mga manggagawa. Mhm. Salamat po sa inyo lahat. Yeah. Pre-request lang po siguro patuloy na yun nga, isa pa yung kay Wedge sa kanyang pagbibiyahe every time na kasi medyo malayo yung kanyang hoping by December I believe nakakita na siya ng tirahan doon. Kasi yung biyahe niya matagal masyado. Mhm. Yeah. So, yun lang po. Siguro, tsaka yung sa amin dalawa ni Sister Elby na keep going. Uh, Maging ever faithful sa aming paglilingkod sa ating Panginoon. Mhm. Yan lang po. Thank you po sa lahat. Muli, ako po'y nagpapasalamat. Amen. Thank you, Pastor. Okay, your ano yan, your greetings are good, but Pastor Bert needs prayer. Yun eh. Amen. Amen. Kaya panalangin na niya, panalangin ng mga pastor. Okay, good evening, Lauren. Hello, hello, Lauren. Ganda pala na pangalan ni Lauren. Lauren Eve. No? Hindi ko lang napansin yun Lauren Eve. Magaling magpangalan sina Brother Dave at Sister Rosa. Lauren Eve, Justin Kyle. Di ba? Okay, good evening, Ate Janet. Magandang gabi sa iyo. Any prayer request or praise report? Magandang gabi po sa lahat. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya each and every day, lalo na po sa mga bata.
Kaya praise report, nagpapasalamat po kami sa kabutihan ng Lord. Kay Nicole, malapit na po siyang matapos sa kanyang pag-aaral. Kaya maraming maraming salamat po sa prayers ninyo. So, prayer request. Patuloy pong pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Yun lamang po. Amen. Amen. Salamat po, Tita Janet. Okay, ang mga Anastasio naman, any prayer request or praise report? Good evening po sa lahat. Hmm. Thank you po pala sa prayers po na para po kay Alvin. Okay na po siya. Mas better na po siya. Natapos niya na po yung gamot niya. And nakakatulog na siya ng maayos po na hindi na siya tumatayo sa gabi para ubo ng ubo. And si Anaya po okay na po. Si Allison, ako okay na rin po. Prayer request na lang po is good health po sa ating lahat na walang magkakasakit po and safe po para sa lahat po kung saan man pupunta. Pilipinas man po o dito o kung saan man po. Yun lang po. Thank you po. O kahit kay Lily lang. Di ba? Okay, thank you. Okay, balikan natin mamaya si Aldrin kasi siya magpa-facilitate eh. So, puntahan muna natin yung ating mga phone-in na ano. Para akong DJ dito. So, sabi dito ni Rachel and Jai, praise report. Maraming salamat po sa Lord. May 1 week vacation po si Jairus at kids at nakapag-catch up po ako sa work. Prayer request, healing po for Tita Tessie Laureano. Mag-undergo po siya ng GI surgery. Salamat po. From Leana and Jorel, magandang gabi po sa lahat. Praise report. Magaling na po kami mag-asawa sa Ubot Sipon po namin at nakapag-adjust na po dito sa LA. Prayer request, patuloy pong panalangin sa health insurance namin na maayos. Salamat po. Ayan. Sabi ni Tita Bing, praise report, salamat po sa blessing at sa araw-araw na proteksyon sa ating lahat. Prayer request po, pag-iingat po sa bawat isa. And praise report, thankful po ako sa buong taon ng pagpapala at gabay po ng Lord sa amin. Happy Thanksgiving po sa lahat, sabi naman ni Jaya. Sabi ni Kuya Noel, prayer request, makabalik ang mga bisita natin last Sunday. I had a chance to talk to Butch and her wife and they had a great time sa church natin. Kung ano, ang dami nating bisita nung last Sunday. Ayan, so yeah, panalangin natin makabalik sila at sana ay piliin nila yung simbahan natin, lumago sila no sa simbahan natin at matuto rin maglingkod sa Panginoon. At kung hindi naman para sa atin ay makapunta sila, makahanap ng simbahan kung saan sila mas lalago pa, 'di ba? Mas importante ma-born again at saka makapunta sa langit, 'di ba? At saka pagkas ma-born again makapaglingkod kahit saang simbahan pa man. Pero siyempre, mas maganda kung makasama natin sa church. Alright? Alright, alright. So, eto may humabol pa dito. Sabi dito, good evening po, sabi ni Tita Rose. Good evening po sa lahat. Praise report ko po, madami po dumalo sa Busilak event at naging maganda po ang discussion namin sa aming group. Prayer request ko po, sana po sagutin ng insurance ng kabilang party dahil na-aksidente po ako last Sunday. Oo nga. Yan. We feel you, Sister Rose. Kami dumaan din dyan. Disgrasya sa kotse at sa bahay. Pero God is good. No? Uh, I'm sure maayos din lahat yan. Alright? So, car insurance favor. Okay. So, meron pa ba? Meron pa dito. Sabi naman ni Darren, good evening po. Praise report ko po is nagpapasalamat ako kay Lord. Despite sa may nangyari kay Natnat, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Ano yung nangyari kay Natnat? Dahil sa kamay lang po siya napuruhan, hindi po sa katawan or muka. At thankful din ako kay Lord dahil natulungan kami ni Najaya at Derek na matulungan puntang emergency. Prayer request, protection lang po sa lahat. Ano nangyari kay Natnat? So,
Hindi ko alam yun ah. So, okay lang ba? Okay lang. Mukhang okay naman siya. Nahiwa. Saan nahiwa? Pakisagot na rin dito sa ano. Daliri. Oh, sa bahay o sa church? Dali, sagot ka, Rachel. Dali. Sa bahay po. Ayun. Okay, four stitches po. Ay, nako, mahaba yun ah. Mahaba yun ah. So, nalaro niya yung ano, yung kutsilyo, ganon. Naabot niya sa drawer. Okay, okay. Buti, no? Sabi ni Kanuel, good thing at hindi sa mata. Praise God. Oo nga naman, oo. Yan, mag-ingat ka, Nat. At ikaw ay, ano si Nat may pagkaano to brusco no? Kumpara kay Jaja. Si Jaja, yung tipong malambing type. Alam mo yung ganun. Yung mommy, parang ganun. Si Jaja, si Nat, hindi. Talagang, brusco, no? Lalaking barako talaga yung dating niya. Ayan, sobrang likod talaga po, Pastor. Ayan. Malikot na talaga, inaanak ko, sabi ni Rose. Ayan. So, pero maganda naman sa malikot, ibig sabihin masigla, no? So, taas lang natin yung mga gamit. Oo, kaparehas itong si Natnat, si ano parang anak ni ni si Maya, di ba? Pinindot yung fire alarm Panalo. Nataranta tayo lahat Okay, so check natin dito. Share ko muna dito. Sandali lang po. Ayan, ayan, ayan. So, okay, okay, okay. Admit natin. Tita Pepot. Okay, okay, okay. Dali lang po. Ayan, good evening sa'yo, Tita Pepot. Okay, welcome sa Simbang Pinoy 2024. Tapos na tayo sa praise support ng prayer request. Pero kung meron pa kayong gustong ihabol, isulat nyo lang doon sa ating chat box. Ngayon ay November 27. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. 8 p.m. to tuwing Wednesday ng gabi. So, birang-bira tayong mag-cancel nito kasi we give so much importance sa prayer, no? Ah, kasi usually sa ibang simbahan, no, kahit kami noon sa simbahan namin, may mga Christmas break kami, may mga, alam mo yun, summer break na walang mga activities na pangsimbahan. No? Ito sa church natin, walang break. Dire-diretso, di ba? So, minsan nag-off tayo dahil hindi maiwasang pagkakataon, pero birang-bira, no? Birang-bira na nangyayari yun. So, okay, no? Kasi sa panalangin, tsaka sa buhay Kristiyano, dapat talaga consistent tayo. Hindi tayo tumitigil. Ano? Kasi mabigat ang kalaban natin. Bago tayo pasukin, nabarahan na kaagad ng Panginoon ng kanyang proteksyon. So, ang ating devil leader ngayon ay si Brother Aldrin. At next week, si Ate Allison. Okay. So, tayo magbulay-bulay sa salita ng Diyos. No? Tayo pangunahan ni Brother Aldrin sa panalangin at sa devotion. Pero bago yun, baka meron kang prayer request or praise report, Brother Aldrin. Uh, Yun po, copy-paste po kay Jasmine. Praise report po yung okay na po ako. Uh, Nadala po sa hospital and then okay na po na nadaan na po sa gamutan and bumabalik na po yung boses ko kasi po yung last Sunday po talaga wala po talagang boses, sobrang pause na pause pero unti-unti po bumabalik na po yung voice ko. So praise the Lord po doon. And yun po, continuous prayer na lang po para sa complete healing. And yun po na wala na po magkasakit po sa church family po natin. Yeah, yeah, oo. At saka, ano na, no, kumbaga, na-regain mo na yung lakas mo. Opo. Oo, naalala ko pala, no, si Briel, ah, lagay ko dito yung kanyang dermatitis. Sabi ng isang doktor, ang dami na namin doktor na pinuntahan, dermatitis. Yung isa naman, eczema ba yun? Eczema. Sabi naman ng isa, rashes. So, sulat na natin lahat dito para tamaan ni Lord yan. So, at nakakalungkot lang makita nagsasuffer yung mga bata. Parang common ata yan. Sabi nila, hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun na um,
scientifically, pagka daw born dito, yung mga Pinoy na bata, nagkakaroon ng eczema or mga skin problem. No, na-experience ba yan ng mga anak nyo? No, kasi yung mga born sa Philippines na anak ko naman, hindi naman nagkaganyan. So anyway, okay, go ahead, Brother Aldrin. Okay, good evening po sa lahat. Let's all start with a short prayer. Heavenly Father, Lord God, thank you for this wonderful evening, Lord, that we're gonna spend time together, Lord God, to study your word, Lord, and be in your presence, Lord God. Thank you so much for your kindness and your goodness and your love, Lord God. May the things that we discussed tonight be part of our lives as we continue in our day to day, Lord God, and open our eyes, open our hearts and our minds, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Excuse me, Aldrin, no? Sabi dito ni Rachel, pag po pinagbubuntis ng Asian mom sa Amerika yung baby, prone daw. Oo, baka yun na nga yung narinig ko dati. Yan. Anyway, thank you. Aldrin, go ahead. Apo, okay. So, ang ating devotion po, I got this devotion po online, which is entitled Iron Sharpens Iron by Glynis Whitwer. So, ang ating passage po for tonight is Proverbs 27:17 sa MSG or Message version ng Bible. You use steel to sharpen steel, and one friend sharpens another. So, sabi po dito, every cook knows a dull knife can be more dangerous than a sharp one. Although it seems contradictory, a dull-edged blade can actually do more damage to the cook than the food. So nakaka-relate po dito yung yung mga piging. So pag naghiwa po tayo ng gumagamit tayo ng dull na knife, minsan sa sobrang hirap po maghiwa, doon po tayo nasusugatan. Mhm. So sabi din po dito, that's because when a blade is dull, it's harder to use. Not only does it make more force to actually cut something, but also it's harder to control. That's why a dull blade can slice a finger quicker than a tomato, and why chefs spend hundreds on a great knife. Every knife becomes dull with use. The sharp edge rounds out, and little chips develop. Cutting will render a blade ineffective, and on its own, it will never become sharp again. That's the first truth about sharpening iron. A knife cannot sharpen itself, nor can something weaker than iron sharpen iron. So ang ganda po na sinabi na ang ang iron po or ang knife, hindi niya kayang i-sharpen yung sarili niya. It always needs an iron or something that's harder than iron, not something weaker. So, kaya po yung Proverbs 27:17 uses a practical truth about sharpening iron to teach us spiritual truth about our relationships with others. Use steel to sharpen steel, and one friend sharpens another. We've all had the experience of friends who inspire us to be better than we are, and friends who don't. A godly Christian friend can sharpen you in areas they are strong. For example, a wise friend can make you wiser. A loving friend can expand your capacity to love. A biblically knowledgeable friend can enhance your understanding of Scripture. Proverbs 13:20 says, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." When we think of sharpening a blade or sharpening ourselves, it's always done for a purpose. A chef doesn't sharpen his or her knife so it looks better lying on the kitchen counter. Sharpening is done to make it more effective and efficient. If we sharpen a knife for years and never put it into use, it will eventually be sharpened down to do nothing, with nothing to show for all not honing. So pagka tayo po yung nagsha-sharpen, ang ating knives hindi lang po yun para ipakita lang sa ibang tao, para i-display. It's actually meant to be used para po maging effective po at efficient. Ganun din po yung tayong mga Christians. So this is just like Christians. We are to be sharpened and to sharpen others in order to advance the kingdom of God. Whether we are talking about a knife, a sword, or ourselves, sharpening isn't done for a passive activity. A blade is sharpened to accomplish a purpose. One reason Christians need sharpening is to be effective in the spiritual battle against sin surrounding us. Growing as Christians is important. Choosing friends who will sharpen us is one practical way we can grow. God designed us to need each other for fellowship and for advancing His kingdom here on earth. So let's do a short prayer po. Dear Lord,
You are the source of all strength and goodness. Thank you for helping me to grow in faith and also to putting friends in my life who can help sharpen me. Help me to use the sharpening to advance your kingdom here on earth. In Jesus' name, amen. So, ang ating question po for discussion is, are you grateful that God has given you brothers and sisters in Christ, and why? So, I'll go ahead first haba po nag-isip po yung iba. Um, sa akin po kasi, ano po, I'm very grateful to have church family. Lahat po kayo, mga brothers and sisters ko po in Christ. So, alam po ng lahat na this month was been a struggle for my family. We've been sick. Started with Anaya, sobrang cough, nagka-fever, and then Allison, same thing. And then eventually, ako, nagka-pneumonia. And then not only that, pati yung extended family ko and from the Philippines, yung pinsan ko po namatayan ng apo, si Praise. So it's been a real struggle po. And it feels that ako personally, I'm starting to get dull. Kasi ano po ang hirap po nung kumilos na may sakit. And then you're trying to take care of your family. Pero hindi ko makakilos kasi nga you're feeling something, you're not well. Pero I'm grateful po dahil po my wife is there and nakagapan po kagad siya. And I'm really grateful po sa inyong lahat, mga prayer warriors who are always praying, always reaching out to God to show your faith that God is real and He is still a healer in this time, and He's still a provider. And I'm very grateful kasi you showed your care, lalo na po sa inyong mga nag-message, nagpakita ng concern, nagpakita ng pag-aalala. Maraming salamat po sa inyo because that gives me encouragement. It gives our family encouragement. It motivates us to fight yung sakit. And I'm very grateful po sa inyo, yung mga tumulong din po sa pinsan ko, yung mga nag-pray and nagbigay financially. Kahit po yun nga po wala na po si Baby Praise, pero praise the Lord po dahil my extended family in the Philippines actually took it positively. They're grateful to God that pinahiram sa kanila si Baby Praise. And thank you po sa inyong lahat. And that's why I'm grateful dahil when sometimes we feel down, nandiyan po kayo to lift us up. So let's not get tired of lifting each other up, encouraging each other up because iron sharpens iron. We need each other. We can't do it alone. So praise the Lord po and may God bless you all 100-fold for your generosity, for your kindness, and for your faithfulness po. And yun lang po. Thank you po. Thank you po, Pastor. Amen. Napakaganda naman ito at sobrang konektado dun sa ating sermon last Sunday nung inangat ni Her at saka ni Aaron yung kamay ni Moses, no? Yung kanyang arms pala. At habang lumalaban si Joshua, di ba? Na parang kumbaga nagkakatulungan. At sa lahat ng mga example na binanggit ni Aldrin kung paano siya naka-receive ng so much love and care and pangunawa at pag-aalala, di ba? Sa mga kapatid niya sa simbahan, which is the very essence of ng simbahan, no? Kaya nga meron akong nabasa dun sa Facebook. Minsan tong Facebook dapat dadamputin niyo yung magaganda, wag yung pangit eh. Oh, sabi dun kapag ka daw nanonood ka lang sa YouTube or Facebook, no? Or online ng service para lang daw nanonood ka ng ng fireplace na nasa TV, no? Nakikita mo pero hindi mo daw nararamdaman yung init. Ayun, no? So, pagka talaga nagsama-sama tayo, may init di ba? Kumbaga, we can produce warm, no? And warm the hearts of other people. Yan, magandang question ngayong gabi. No? Are you grateful, no, that God has given you brothers and sisters in Christ? At bakit? Oh, parang pang Miss Universe pa, meron pang white, di ba? Okay, so simulan na tayo. Sagutin na natin tong
tanong na to. Okay. So, mag-start tayo, siyempre, kay Giselle. Good evening, Giselle. Good evening po. Ako po ay incredibly grateful that God has given me brothers and sisters in Christ. Yun po, today po was a beautiful reminder of that po as I was able na makipag-meet po sa aking disciple and discipler. So yun po, it's a beautiful reminder na I am not walking alone sa journey of faith ko po na we have these people so we can offer encouragement, yun po accountability and yun po to just grow together in faith. So I'm just so grateful po na Ate Q pours her wisdom and encouragement sa akin and just helping me grow closer to God po while Alicia as my disciple po inspires and challenges me to live out my faith as I guide her. Yun po talaga. So grateful din po ako na nag-start na po yung Busilak discipleship. Iba po yung gift of discipleship talaga. So it is such a powerful reminder of yung God's design for community. So yun lang po for me. Amen, amen. So, yeah, masaya ako sa Busilak discipleship na yan, ano. At actually nauna yung yung Dakila, nakadalawang meeting na kami, no. Pero hindi siya kumbaga, for some reason, kailangan natin ng tamang dynamics kahit yung sa Aerob Ministry, di ba? Kailangan na may tamang dynamics, tapos may mga tamang taong sasalo, no? Maganda kasi dun sa Piging, sa Unlad, sa Papuri, ngayon naman sa Sinag, ngayon naman sa Bosilac, no? People are starting to parang, okay, dito ako po pwesto, di ba? So may sumasalo eh. So pag may sumasalo, tatakbo ang ang ministry, di ba? So I'm so happy talaga dito sa Busilak D clusters na to na talagang very successful siya at nakita ko yung excitement nila, grouping sila, may mga pangalan sila, no? So napaka nakaka-iron sharpens iron to, kumbaga. Diba? Thank you. Good evening sa'yo, Tyrone. Excited ka na ba na umuwi sa Pilipinas? Ayan, magpalakas ka. Yes po, excited na po. Okay, thank you. So, let's call on Sister Faith. Good evening. Magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Ang tanong po ay, kung grateful, of course. Of course, grateful po. Ganun din po, yung discipleship po. Hindi ko lang po kasi hindi lang po siya sa one-on-one eh. Like, kunyari, for example, sa Papuri, every time we do devotions, we get to, encourage one another. Yung parang, when you hear yung mga stories ng bawat isa, nakaka-build up na po siya ng faith eh. Tapos ganun din sa Alab night. So every time we plan for it, may Alab night na naman po this coming December Christmas party. So yun din po. Ang ganda po kasi dun po sa groupings din po dun sa Alab night, yung mga tao na hindi ko usually nakakausap, hindi ko madalas nakakasama. For example, sa grupo ko po, ayun, mas nakikilala ko po sila. Tapos, ah, mas nagiging malalim yung connection, yung relationship. So, in a way, nagkikreate siya ng bridge parang opportunity din po to sharpen one another and for example, yung sa grupo ko na isa parang, uy, pinagdaanan ko rin yan before. Tapos, tignan mo yung ginawa ng Panginoon sa, kunyari sa asawa niya, ganyan. Tapos, kaya din gawin ni Lord yun sa buhay ng asawa mo. Yung parang nakakapag-build up po talaga kasi nakita mo na may resibo na po yung sinasabi niyo, Pastor Jeff, na may resibo po. So kung wala pong sharpening, ganon, or walang interaction, hindi mo po maririnig yung mga stories na ganon eh. So, yung naalala ko po yung sabi sa Bible na
na yung the God who gives us all comforts us so that we can also comfort others. So I think that's one of the ways na we get to sharpen one another po by sharing our testimonies that they can, tas nabibuild up po yung faith. Tas at the same time, when we receive correction, minsan ayaw po ng correction pero importante din po yung correction, or when we receive instruction like from the pastoral staff or from the ministry head. So importante rin po yun kasi it helps set the direction ng ministry and recalibrate pag medyo may mga pinagdadaanang hindi maganda. So ayun po, grateful po ako sa community po natin. Of course, with the leadership of our pastors, kasi nagke-create po, yun nga po, intentional discipleship. So, nagke-create po ng ganung mga opportunities that we can sharpen one another. Yun po. Mhm. Thank you. Thank you, Sister Faith. Maganda yung sinabi mo na ano, no, coming from you na lalo na ikaw galing ka ng Victory Fellowship, Victory Christian Fellowship, na very known tong simbahan na to sa one-on-one discipleship. One-to-one pa nga ang tawag nila dyan. May libro pa yan na pamphlet na sinusundan talaga na talagang ako, I admire yung kanilang ginagawa. No? Pero yun lang, nagkaroon tuloy din ng ng malaking misconception ang maraming Kristiyano na ang discipleship ay tungkol sa one-on-one lang. No, ang one-on-one ay part lang ng malaking scope ng discipleship, no? So, halimbawa, pag nakita niyo ako nakatayo sa pulpito, nagbibigay ng sermon, ay yun ay one form of discipleship, no? Kumbaga, kung kino-convict kayo ng Panginoon, kung ini-encourage kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng sermon, kasi ginagamit yung pulpito para ma-disciple kayo, no? Yun naman ay sabay-sabay. Group discipleship. Kumbaga, may time naman na, ba, iikot ako doon sa courtyard, no? May mga pagkakataon na informal, may pagkakataon na super formal, super serious, minsan hindi serious. Pero those are kinds of discipleship, no? Halimbawa ay binilang ka kasi nung araw uso pa yung mga binibilan ng libro, binibilan ng tape, no, para makinig, no. Kumbaga, halimbawa, sabihin natin ay niyaya kang magkape, di ba? That's a form of discipleship, no? Or nagkakwentuhan lang kayo, minsan hindi naman sinasadya ng pagkakataon. That's a form of discipleship. Every interaction. Pero pinakamalaki talagang form of discipleship na sabi kan ang ganda na sinabi ni Aldrin kanina, no? Hindi gagamit ng dull na na thingy para ikaskas doon sa iron. Kailangan kasing tibay o kasing mas malakas pa, mas matibay pa na para ma-sharpen siya. So ganun din tayo. 'Di ba? Kumbaga kaya tayo ginagamit sa isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa, no? Mahirap na mag-isa lang sa bahay, nanonood ka lang ng kung sinong simbahan tapos i-claim mo na part ka ng ganitong fellowship pero nanonood ka lang naman. So we need one another, di ba? Ah, Kailangan may experience mo talaga na sumali, na ma-involve at lumago, no, sa isa't isa. Siyempre, nandyan ang enemy na medyo ikukos niya yung divisiveness, ikukos niya yung tampuhan, di ba? Pero ang maganda sa Panginoon, pag nasa tamang linya tayo, hindi niya tayo pinababayaan, naayos niya agad. Di ba? So, thank you. Napakaganda nun. At thank you for clarifying na yung discipleship, napakalawak niya, napakalaki. Di ba? Actually, yung gagawin nating missions, yung encouraging the encouragers, discipleship yun. Di ba? Ang pinaka-evangelism na gagawin ko lang doon ay pag nag-preach ako sa 4 na Sunday, sa mga simbahan at saka kapag nag-Bible study ako dun sa mga rest days. May mga invitations pa ako ng Bible studies eh. So, imagine yun. At yun, evangelism yun. Pero, pagka sumampa na sa workshop, sa training, or seminar, kung anong gusto man tawagin yun, discipleship yun. Kasi tinuturuan natin sila ng guidelines, magpastor. Tsaka napakaganda, we have a story to tell. May resibo tayo na pwedeng ikwento para tayo pinagpala ng Panginoon. At pwede rin mangyari sa kanila dun sa Pilipinas. No? Amen. Thank you, Sister Faith. Napaka ganda ng ating
discussion ngayong gabi. Siyempre, tawagin na natin, no? Ang ating may-ari ng tindahan ni Aling Josie. Tita Josie, it's your turn. Ayan, ikaw na po. Hello po, Pastor. Siyempre po, grateful ako. No? Amen. Ako rin. Grateful ako sa suka ninyo, Tita Josie. Kaya po, kasi po, kasi po, blessing po sila sa akin, mga kapatiran. Tapos, nagpapalakasan po kami sa isa't isa. May mahina, may mga problema. Pinagpe-pray po namin bawat isa. Nagtutulungan po kami. Nagtatawagan kami kung anong kailangan ng bawat isa. Lalo na sa piging. Ganito, gawin natin. Ganun. Ganito, lulutuin ko. Sige, ikaw na magsabaw. Ikaw na mag-ganun. Ayan po, no? Nagkakaintindihan po kami. Yeah. Isa. Tapos, nagmamahalan po kami. Hindi po ba halata? Parehas pa nga kayo sapatos. Ayun na nga po. Meron po kaming sponsor. Sponsor. Saka pag nagtutulungan kayo, tita, halimbawa may problema yung isang piging. O pag nakapakinig ka na, sabi mo, ikaw naman. O ikaw naman makinig sa kanya. O ikaw, tapos tawagin mo si pastor naman, di ba? I mean, nagkakatulungan tayo, di ba? I mean, that's part of it. That's part of, but nobody's being left behind, di ba? Kaya, sabi nga po, di ba, yung minsan, yung kapatid mo sa pananampalataya, mas higit pa kaysa sa tunay mong mga kapatid. Totoo. Minsan yan. Grateful po ako sa mga kapatiran natin. Tsaka tayo, relasyon natin ay for eternity. Opo. At saka tayo, tayo pinili natin eh. Halimbawa ko, pinili kong maging part ng LA Philnas. Pero pinanganak ako sa pamilya Giwa, na bagabat kami isa sa pinakamayamang asyendero sa Pilipinas. Hindi ko naman pinili yung aking pamilya kung saan lang ako lumabas, doon na yun. Pero yung magiging kaibigan ko, kasama ko sa faith community, sa church, abay pipiliin ko yan. Pwede akong mag-Victory, mag-CCF, or mag-La Philnas, di ba? Ikaw yung pumili, di ba? So, ngayon tayo, yung magsasama, hindi lang ngayon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi katulad ng kamag-anak natin, pagka namatay na, hindi na natin makikita. Iba makikita natin kasi pupunta na langit. Yung iba naman, siyempre, sa smoking area pupunta. So, kumbaga, walang kasiguraduhan. Pero yung tao sa simbahan na kapatid mo sa pananampalataya, may 100% sure ball yan. Magkikita kayo. Amen. Ayun po. Kaya kami, blessed na blessed kami sa piging. Imagine nyo kung walang naghahasa ng kutsilyo piging, di wala tayong kinain. Ito pa lang, naalala ko lang, ito pa lang ating discussion para kay Nat, kasi tungkol sa pag-aakasan. Nahihiwa po, nakuha yung kutsilyo. Oo, matalim yung pagkakahasa. Ayun. Thank you po, Tita Josie. Okay. Salamat din po, Pastor. Okay, good evening po. Allison May, magandang gabi sa'yo. It's your turn. Magandang gabi po. Sa verse po na ito, hinalala po akong another verse. Sa Ecclesiastes 4 po, verse 9. Nakalagay po doon is, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can help out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people laying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. So yun po. Dito naman po kasi nasa under po siya ng the advantage just of companionship. So naalala ko lang po dito na mas maganda nga po kung mas nakapaligid po tayo sa mga brothers and sisters po natin in Christ para to remind us of our standings and to even further our spiritual knowledge po and spiritual growth. Tapos doon nga po naalala ko po dito
And ayun, nagustuhan ko lang po yung dulo din po, nakalagay na triple braided cord is better kasi hindi po siya madaling mabroken. So it's better kung dun sa mga partnerships po natin, sa friendships natin in Christ is kasama din po, nakasenter po doon si Jesus Christ. Yung third chord. Opo. O, Tapos, pelikula nyo yan eh, third chord. pinapromote po. Tapos ano po, doon nga po naisip ko nga po how I'm very grateful to have many people around me that na binigay po ni Lord, na iniligay po ni Lord sa tabi ko po. Such as, syempre po yung family ko, nagsiserve po kami sa ministry na nagsimula po kay Dad that encouraged us po to go back to church and to serve the Lord and na to always remember bakit ka ba nasa church? Is it just to show for reputation? Is it just to um alam niyo po yun, yung parang magpakitang tao. But no, you're supposed to be there because you want to dwell in the presence of the Lord. You gusto mo siyang papurihan at kaluwalhatian. And yun nga po, and I really appreciate the family godly talk po that we have every now and then. And helping each other to remember to be aligned in the Lord. If like there are certain events po na nagaganap. And na-appreciate ko din po si Jeannie kasi ngayon po parang ever since po na mag 3 years na po kami sa church, nakita ko po yung development ni Jeannie and siya na po ang prayer buddy ko ngayon. And si Ate Q naman po helping me with accountability and at I really appreciate po yung full of wisdom po niya pag nakakausap ko po siya. And si Ate Angeli encourages me through her stories and talks yung sa testimonies po niya. Si Ate Mavi naman po na encourage po talaga ako sa dedication, lalo na po na what she put into her family and also sa ministry, sa kids po. And syempre marami pa pong ates and titas that shows spiritual maturity and unique qualities from the Lord po. And syempre po sa mga naging nanay ko na din po sa church, mga nananayan ko po sa church, they encourage me po through their love gestures po. So yun po yung na-appreciate ko po. And I'm very grateful na God has given me brothers, sisters, and also um, nadagdagan pa po ng mothers and fathers po in Christ. So I very much appreciate all these blessings and this current season that God has put me into, and I'm looking forward for more things that He have in store for all of us po in this church. Yun Ayun. po. Yun po. Magaling sinabi mo yung yung family godly talk. Kasi that reminds me of whenever we gather, no, at hindi naman siya official La Filna's event or gathering. It's just that you, churchmates, became friends and more than friends in the sense na parang pamilya na yung tingin natin. So lumabas kayo, kumain kayo sa labas, nag-hangout kayo sa bahay ni ganito. Kumbaga, I strongly promote yung sinabi ni Allison na let's do a family godly talk. No, kumbaga, avoid gossiping, kumbaga, uh, more of parang encouragement, no, encouraging one another, no, kumbaga, let's always put Christ in the center of our conversation, 'di ba? Para yun kasi malaking difference natin sa isang organization, no, na halimbawa samahan ng Pilipino na nag-ballroom dancing at for socialization, that serves the purpose, 'di ba? Tanggal ang lungkot mo, nasa Amerika ka. Pero tayo, it's more than that. We're a spiritual family. We're a community of faith. We're supposed to be talking about Jesus. We're supposed to be parang learning about Jesus and kumbaga to model who Jesus sa buhay natin, di ba? Thank you, Alison. Magandang gabi sa iyo. Okay, let's go now. Umiinit ang ating ang ating devotion Napakaganda ng mga kanilang mga sinishare. Pero ang simple ng tanong ni Aldrin, pero ang ganda ng mga sagot ninyo Okay, Ate Janet, magandang gabi sa iyo. Yeah. Magandang gabi po. Are you grateful that you have brothers and sisters in Christ? What? Opo.
totoo naman po yan. There is, kumbaga, we are created for fellowship. And sa akin po, parang sandpaper din. Since pinakikinis po tayo, doon natetest din minsan yung love, yung ating pagpapasensya. Though sa love illness, I could say, grabe, very, 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 kumbaga, serving po ang puso ng mga kapatid dyan. So, meron din pong ginagamit ang Panginoon para pakinisin po tayo. Kumbaga, ginagamit na sandpaper ng Lord para mas lalo pa po tayong gumanda. Kung saan ginagamit po ng Panginoon. Minsan yung mga ugali na kailangan mong tanggapin amidst of. Because kapatid mo siya kay Kristo, pagpapasensya, kaya po mas lumalawak yung pangunawa at pagmamahal. So, totoo po yung sinabi ni Alison, two is better than one and a cord of three is not quickly broken. Kaya napapasalamat po ako sa church family natin. Kumbaga wholesome at the same time, bringing each and everyone to grow together. Yun lamang po, marami pong salamat. Thank you, Ate Janet. That's true. Para kuminis, no, kailangan na ikukuskus sa isang bagay na magaspang, di ba? Para ano. So, kikinis tayo. Alright? Okay. Sino pa ang kasunod natin dito? We have here, okay, si Pastor Bert. Last but not the least, no, reserve natin kay birthday boy. Good evening, Pastor Bert. Ay, good evening po. Yung question ni still sharpen another steel. And then the questions, are you grateful? Of course, yeah, we are grateful to our brethren in the body of Christ. Malaking tulong sila. I just want to make an illustration by experience. Siguro po, kasi ako'y lumaki sa isang shop na gumagawa ng sasakyan. Ayun. Yeah, pero yun nga, kapag gumagawa kami ng sasakyan, kapag pinuputol namin yung tinatawag ng plancha o yung malaking seat of, ano yun, anong tawag ba doon? Kasi yun ang nagiging body ng sasakyan. In order for you to cut the seat metal, meron kaming ginagamit na tawag nilang sinsil. So kapag yung sinsil mapurol, hindi maganda yung kahit na ginuhitan mo na yung linya, yung pattern. Kapag ginamit mo yun ay hindi tatagos. So hindi mababali o mapuputol yung metal sheet. So yung chisel, I don't know how you pronounce it in English, yung chisel sa amin Chisel din nata Sinsil o chisel. Yun ay upang maging matalim yun gumagamit kami ng tawag nilang mulion. Yung mulion ano yun, makina yun na merong magaspang na bato na bilog. Pagkatapos doon namin sinasharpen yung sinsil in order to cut the sheet metal in a accurate or sharp na mapuputol siya. And ang sinsil, upang hindi siya mabungi, kasi merong nabubunging sinsil Gaya ng mga kutsilyo, minsan may nabubungi dyan na kapag itinabak mo, tama ba yun? Itinabak mo sa matigas na buto. May mga kutsilyo na nabubungi. Tama ba yun, Pastor? Opo. Yeah. So yung tatay ko ang ginagawa niya, I remember, bago siya gumawa ng tinsel o sisil, pinapaano niya sa apoy until na yung sisil ay magkukulay ng blue. Pag nagkulay ng blue, isasawsaw niya sa langis yung oil. Then after that, ibabanlaw niya sa tubig. Tumitigas yung sinsil nun. Kahit na ano yung sinsilin mo, it will remain strong. Siguro po sa atin, no? Maraming ways, kagaya ng sinabi ni Sister Janet na minsan pinipino tayo dun sa mapinong
yung mga ano natin, buhay natin. Somebody the Lord will use yung very ano ito, Magaspang. yeah, meron din ginagamit ng Panginoon na yung magaspang para kung Mm. magaspang ka, talagang kailangan mo ng magaspang. Pero kapag pumipino ka na, yung mapinong ano yun, liha, yun na lang kailangan mo eh. You Mm. are being shaped. So sa akin po, siguro, we learn from each other. Mm. Even us as workers or even ministers, uh, we as well being sharpened by others. Mm. Kahit na hindi sila workers, kahit na manggagawa lang na Mm. baba, we learn from them. Mm. Gaya na lang sa ano, hindi lang siguro sa spiritual, maging sa mga practical na buhay. Halimbawa, si Brother Noel sa pagkumpuni ng mga sasakyan. Mm. I'm learning from Brother Noel. Yung nung nasira yung sasakyan ni James, meron akong natutuhan sa kanya. Mm. So the following nangyari yung problema ni James sa sasakyan na kay Sister LB. Nagkaroon din ng problema, the same thing. So ako na yung gumawa. Mm. Through that, no, even though how simple it is, you are learning from that kind of instruction from the brethren. Mm. How much more in our spiritual life, no? Mm. We learn much kasi ah, alam ko na yung pangangaral ng salita ng Panginoon sa pulpito, yung Wednesday natin, yung kagaya nito, yung Friday night natin, yan isang bagay na encourage or sharpening each other. Mm. Kaya nagpapasalamat ako sa iglesia natin na ito ay napapangyari. Yan, salamat po sa lahat ng kapatiran. Remember that even though how small your knowledge, no, yet once you share it, we still learn from that something that you shared. Hindi Mm. natin minamalit. Kahit na maliit na bagay, ito'y nakakatulong. So, yun po lang siguro. Maraming salamat po. Mm. Yes, thank you, Pastor Bert. Ang maganda dito, ano, no, kumbaga, very in line sa doon sa, kasi yung sermon natin, in preparation talaga yun for Workers' Appreciation Day natin sa Friday. As well as Thanksgiving Day na rin, celebration para sa lahat. At ito naman, sir, ito na mga devotion natin tonight, iron sharpens iron. Kumbaga, ganun din, ano, yung message, ganun din. Kumbaga, ni-remind tayo ni Lord na kailangan natin ng isa't isa at pwede tayong magtulungan, no? About isa sa atin, pwede magtulungan. Yun yung very essence ng pagiging simbahan. Hindi yung building, di ba? Yung simbahan na tayo. Yan. Nililinaw lang, Pastor Bert, ni Kuya Noel, na yung bodybuilder ay gumagawa ng sasakyan, di ba? Di ba po? Opo, yeah. Hindi ito yung bodybuilder na papalaki ng katawan. Okay. Niloloko ka ni Kuya Noel eh. Okay, sabi dito ni Justin Kyle, prayer request po, Pastor, I have had nausea last night. I feel dizzy when I move around. Ayan, panalangin natin si Justin mamaya. Nahihilo daw siya. Okay. Sabi ni Tita Pepot, good evening po. Thank you, Lord, for protection of my family. Prayer request po, please pray for my friend in Sanfo, my former office mate sa UST. She just she's asking for a prayer, cervical cancer daw po. Ayan. Siya po yung sinisharean ko months back na nagsabing wag daw siya i-convert. Okay. Pero we will pray for you. Ayan. Praying na tumanggap before I leave. Ayan. Tapos binigay ni Tita Pe yung kanyang pangalan. Okay. Sabi naman ni Rachel, kami po, we're very grateful for our church family. Kasi may mga totoong tao that you can lean on
through highs and lows. Bakit meron ba mga nagpapanggap na tao? Joke lang. Date. Dati po, nung papunta kami dito, natatakot po ako na hindi na ako magkakaroon ng church family gaya ng nasa Pinas. Pero God is good dahil binigay niya po yung family at pag-ibig na hanap mo sa church. O parehas tayo ng feeling, no? Ganun din ako. Kagaya po sa Pinas, na madami akong ate sa church. Binigay ni Lord din po yun dito. May bonus pa na babies. Ayan, ang daming babies. Sabi naman ni Ate Rose, very grateful po ako at sobrang blessed ako sa mga brothers and sisters ko po in Christ. Hindi lang po ako nagkaroon ng ka-churchmate, kundi extended family. Nagiging magaan po ang lahat kahit sinusubok tayo ng problema minsan. Godly advice po ang naririnig natin at nagtutulungan po tayo na mas mapalago ang faith natin kay God at nag-guide po tayo ng mga kapatid natin, lalo na po ang mga pastors. Dahil na mga pastors na saksakan ng mga gwapo. Wala dito. Ating mga pastors dahil ginagamit po sila ni Lord. Ayan, dinagdagan no. Okay, sabi ni Tita Bing, ako naman po nagpapasalamat kay Lord dahil dito sa church natin. Nagkaroon po ako ng mga kapatiran na totoo at marami po akong natututunan sa kanila. Amen. Sabi naman ni Tita Amy, good evening. I appreciate yung ginagawa natin during Friday Discipleship dahil it manifests our desire to grow and gain wisdom from one another through guidance from our pastors and the Holy Spirit. Our Busilak gathering is another way of sharpening one another. Looking forward to our future women's meetings. Ayan. Ano bang team ka, Tita Amy? Ano ang pangalan ng group name mo? Okay, sabi ni Darren, I'm grateful po that God has given me brothers and sisters in Christ because doon na-demonstrate ang love ni Lord sa atin through encouraging one another in prayer. Uplift in our faith to God through testimonies and helping one another to do God's work for His kingdom. Ayan, sabi naman ni Kuya Noel, grateful, 100%. No? Grateful daw siya, 100%. Bakit? Why? Kahit overtime tayo in an event or service, di ako naiinis. Pag, para napapansin, para napapansin ko ngayon, para napapahaba sermon ko Magal, bababaan ko na. Okay, hindi naman daw siya naiinis pag mahaba ang service. Okay, para maging matalas tayo, we need to devote or dedicate, mag-dedicate ng time like learning to drive. Ayan. Sabi ni Tita Amy. Oh, wow Tita Amy mukhang nag-aaral ka ng magmaneho. Ayos yan. Good job yan, good job. Okay, tayo po'y dadako na sa ating panalangin at nilagyan na po natin ng mga prayer leaders, no? At babasahin niyo na lang po yung mga pangalan. Sige po, manalangin po tayo. Diyos Ama namin sa langit, salamat po dahil po iron sharpens iron. Kami po ay ginagamit nyo sa kapwa Krisyano namin upang kami tumalas, hindi maging mapurol, laging kagamit-gamit para sa ah, kaluluwatian niyo po, Panginoon. Kami po yung nagmumingi ng paumanhin sa mga naisip na sabi at nagawa po naming mali. Naway bawat i-utter or sabihin ng mga kapatid namin ngayong gabi na paghingi ng sorry or pagrepent sa inyo ngayong gabi ay pakinggan nyo at patawarin nyo nawa kami at paghalinisan nyo rin po kami, Panginoon, na banal niyong dugo. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga marami naming prayer requests. Ngayon po ay answered prayer na lahat. Papasalamat din kami, Panginoon, sa mga favor ninyo, patnubay ninyo, guidance, protection, sa pagiging Diyos namin, Panginoon, sa araw-araw. Na napakabuti nyo, napakabait nyo, napakatsagaan nyo, napaka-faithful ninyo, napakapasensyoso nyo sa amin. At talagang inaayos nyo kami na araw-araw kami maging maayos, mag-improve, at nire-ready nyo kami, Panginoon, sa
pagkikita natin sa nalalapit na panahon. Sa mga susunod na panalangin, tinataas namin Panginoon sa inyo ang 113 LA PhilNaz Sunday attendees na linggo-linggo ay dumarating, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kayo po magpala sa kanila. Particularly, Panginoon, ang mga Raimundo family, si CJ, Panginoon, alagaan niyo po siya sa bago niyang trabaho, bigyan niyo po siya ng favor sa boss niya, at pagpalain niyo po siya sa kanyang puso na napaka-generous. Ngayon din, Panginoon, si James, pagpalain niyo po siya sa workplace niya, Panginoon. Yung desire niya, Panginoon, na magkaroon na po siya ng citizenship, Panginoon. Makapasa po siya, makapag-apply, makapasa at maging citizen na po, Panginoon. Dalangin po namin na maayos po yung papel niya ng very smooth at wala pong problema. At bigyan niyo po siya ng favor, Lord God, na makapag-convert from green card to citizenship, Panginoon. We pray also for Tyron. Ingatan niyo po siya, Panginoon, sa pagpasok-pasok sa LACC at ganun din, Panginoon, na pagpalain niyo po siya sa puso niya na gustong sumunod sa inyo upang maglingkod sa mission trip, Panginoon. At napakalaking may tutulong sa amin ni Tyron, Panginoon. Sobrang napaka-vital ng role niya na gagampanan sa aming biyahe. Pagpalain niyo siya, Panginoon, lalo ang kanyang pangangatawan at gamitin niyo po rin ito na trip na to para po magkaroon po sila ng reunion ng kanyang ina. At maging pagpapala siya, makapag-witness siya, Panginoon, sa nanay niya, Panginoon. We pray, Lord God, ang mga Rodriguez, si Ate Malen bilang isa pong leader ng isang organisasyon, ng kanilang negosyo, ang ng Hollywood Housing. We pray, Lord God, more wisdom, protection, favor, at less problem, Panginoon, less stress. Kaya din, Panginoon, ng mga Rodriguez sa Pilipinas, sila Brother Roman, Sister Nimpa, sa pagpano, Panginoon, ng uh, tatay ni Brother Roman, Lord, dalangin namin ng kayo po ang kayo po, Lord, ang mag-aruga, yumakap sa buong pamilya nila. Provide po kayo, Panginoon, ang pangailangan nila. At naway, sa pag-uwi nila, ingatan niyo po sila pabalik dito sa Amerika. Tinatasin namin, Panginoon, sa inyo mga Ruiz, si Daniel sa kanyang workplace, ingatan niyo po sa kanyang pagbiyahe-biyahe, si David at si Evan, Panginoon, sa kanila, si Evan sa pang-araw-araw sa bahay at sa pagpasok ni David sa school, ganun din si Alicia. Pagpalain niyo po, Panginoon, na very blessed kami kay Alicia sa kanyang paglago sa ministry at sa kanyang spiritual growth. We also pray for Eileen na patuloy siyang lumalago at involved sa maraming ministeryo at naglilingkod ng taus-puso sa inyo. Salamat, Panginoon, sa bagong tahanan na binigay niyo sa kanila. And we pray and speak of many more blessings sa pamilya nila, sa pamilyang Ruiz at Fabian. We pray, Lord, na kayo pong magbuhos ng pagpapala. Lahat ng pangailangan nila ibigay niyo, Panginoon. I-reward niyo, Panginoon, ang kabutihan ng kanilang puso sa paglilingkod sa inyo. In Jesus' name. Amen and amen. Lord God, we also pray for our Church of the Nazarene, ang LA First Campus na kami magkaisa, ang Filipino, ang English, ang Spanish, ang North and South Korean. Ganun din ang NCA or New Covenant Academy. We pray, Lord, na magkakaisa, wala pong gulo, walang away, walang inggitan, walang problema, wala pong problema hindi masusolusyonan. At dalangin na mamayani po ang pag-ibig niyo at kapayapaan niyo sa aming campus, Panginoon. Kayo po manguna, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na balutin, Panginoon, ng kadiliman ng enemy, Panginoon. Bagkus paglagay po kayo na nakakasilaw na liwanag, Panginoon, kung saan kaming lahat ay mag-iilaw at magiging asin sa bawat isa. Magtulungan kami, Panginoon, nawa yan po ang i-promote namin sa LA campus. In Jesus' name, amen. Let's pray for the Church of the Nazarene. Giselle, kindly lead us. Thank you. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for tonight, for gathering us to just pray for one another. Lord, I lift up these people, Lord, from Church of the Nazarene, starting from our General Superintendents, Busick, Crocker,
Chambo, Sandberg, Daniels, and Sarmiento, and our district superintendent, Mark Lehman, our church board, our district office staff, Shay Person, our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gurley, Ate Rachel, Tita Elby, our La Filmas pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rave, Pastor Cled, the English congregation, Jose Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Kiesun Lee, Moon Hoo Lee, North Korean, Jongwon Lee, Hesuk Lee, our MCB staff, Star Curtis, Nick Maynor, and the New Covenant Academy, Lord Jesus. Lord, we thank you for each person that you have brought into our church and our district, Lord. We are so blessed by those who are just devoted to just expand your kingdom and serving you with faithfulness. Lord, we just ask that you will fill their hearts with your peace, with your wisdom, Lord, and understanding as they just take on the responsibilities of leadership, Lord. We just pray na you would remove any divisions among us and just unite us in one mission, Lord, to just make more disciples and just bring glory to your name, Lord. We just ask that you help our leaders, Lord, walk in humility and love, Lord, just seeking your guidance in every decision and challenges they face, Lord. May you continue to strengthen them, equip them, Lord, and just grant them the wisdom that they need, Lord, to lead your church faithfully, Lord. We also lift up their families, Lord. May you bless each of their family member, Lord. Just grant the desires of their hearts, Lord Jesus. And we just pray all of this in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you, Sister Giselle. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, Sister Faith, kindly lead us. Thank you. Lord, we lift up to you the following people and we pray for their complete healing, Lord. For Justine, we speak healing, Lord, and comfort God sa dizziness niya, Lord. For Brielle, Lord, I pray, Lord, that her skin would clear out, God. We declare healing sa kanyang dermatitis or eczema or rashes, Lord. I pray, God, na malaman talaga yung source nitong skin irritation na to. Lord, for Tessie Laureano, Lord, na she will undergo GI surgery. We pray for that you would prepare her and even the doctors, God, that you would guide their hands, Lord, that whoever will do the surgery. For Robert Ward, we pray for healing sa kanyang diverticulitis. For Mama, Lord, na yung kanyang approved Medicare and 2 months supply of meds ay dumating in time for her trip. For Susan, God, for imbalance, Ita Susan for her imbalance. And we pray for a successful physical therapy. For Mane Padre, Lord, for his prostate problem, Lord, we pray for healing. Lord, whatever medication he's taking that to take effect, Lord. For Kuya Aldrin, Lord, we thank you for healing him. And we continue to pray, Lord, for complete restoration of his strength, his voice, and complete recovery, God, from this pneumonia, Lord. For Tita Amy, we pray that her sugar level, blood sugar level would normalize and wala maging complication tong diabetes niya. For Tito Vince, Lord, we pray for his knee and balance problem. I pray that the doctors would be able to pinpoint, Lord, the cause. And I pray for a successful physical therapy for him, that he would restore his strength, he would be able to walk without yung saklay, Lord, na ibalik mo po yung sigla ng pangatawan niya. For Tatay Tony, Lord, we pray for healing sa kanyang bone disease. Lord, for Kuya Arthur, we pray also for healing sa back pain niya, Lord. Kung ano man yung source nito, God, na mawala po yung pananakit at yung discomfort ng kanyang katawan, Lord. For Pastor Jong Wan Lee sa kanyang kidney and
stroke, Lord. We pray for restoration and ng kidney niya, function ng kidney niya, and kanyang pangangatawan na lumakas din po, Lord. For Tita Berna, we pray for healing sa kanyang knee problem, that should be able to walk properly and regain her strength. And ganun din kay Patrick Noel, Lord. We continue to pray for that you would restore his ability to walk. Wala naman po imposible sa iyo, Panginoon. And he would be able to join the church. Give him the desire and i-stir mo, Panginoon, yung hunger niya to be part of a church community, Lord. Thank you, Lord. We claim yung healing sa lahat ng mga pinagdasal po namin, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Lord, we also pray for Idric. Meron po siyang mga chills, headache, fever, and stomach ache. We pray, Lord God, for complete healing kay Idric. I-touch niyo po siya, i-comfort niyo po siya tonight. In Jesus' name, amen. For complete healing from cancer, Brother Aldrin, kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, Lord God, you're still a healer, Lord God. You're never changed yesterday, today, and forever, Lord God. And Lord, we believe in your healing power, Lord God. We pray for these people listed here. We pray for Beth Miguel, Robert Ward, Eileen Biernes, Isabel, Edina Panganiban, Miss Mina, Jonas Mom, Sonia Almosera, Tina Ocampo, Choji Bondok Stevens, Tess Uy, Ricardo Madrid, Rachel, Lisa, Bezad, Edwin Lucas, and Riza Tong. Lord God, you know what their needs are. You know the affected part, Lord God, na may cancer, Lord God. Lord, you are our creator. You created them, Lord God, with your breath. And you know each cell, each atom, Lord God, ng kanilang katawan. Lord, right now we pray for healing, Lord God. We pray for a miracle, Lord God, that only you can provide, Lord God, that only you can do, Lord God. Touch them, Lord God. Touch them in a tremendous and a miraculous way, Lord God. Na ipakita niyo po that you are a real God and there is no one like you, Lord God. Wala na po mas makapangyarihan po sa inyo, Lord. And Lord God, that you are faithful and mapagmahal po kayong Panginoon. That you are still here and you are still a God of miracles and you are still powerful, Lord God, and you are still seated on the throne. And Lord God, nothing can match you, Lord God. Not even this sickness, Lord God, not even this disease, this uncurable disease, Lord God, nor nothing is impossible sa inyo po, Lord God. Hey, you show your power, give them strength, Lord God, give them strength to fight and to have the faith that they need, Lord God. Lord, surround them with people who are concerned, who are loving, Lord God, who are there to morally support them, Lord God. Lord, please continue to provide for them, Lord, financially, Lord God. And Lord, we just pray for positivity in their mindset, Lord God. May they have hope in you, Lord God. That they hold on to that hope, Lord God. And we pray that you will use them mightily, Lord God, for your glory, for the expansion of your kingdom. It will be a great testimony of your goodness and your power and your loving faithfulness po sa kanilang mga buhay. Use them, Lord God, mightily for your glory, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Brother Aldrin. For personal supplication, special favor and request, Sister Josie, thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Ilalapit po namin ang aming mga kapatid para sa mga special favor request. Una po si Sister Rose sa car insurance favor, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw magsasaayos ng lahat at makikita po kung sino po talaga ang may kasalanan sa kanilang dalawa. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang mangunguna, Panginoon, at ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw po magsasaayos ng lahat, Panginoon, para sa kanila. Hanggang din po kay Wedge, Traveling Mercy, Lord, dalangin po namin, Panginoon, yung araw-araw na pag-travel ni Wedge, sa pagpasok, sa pag-uwi, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po siya, Panginoon. Huwag mo po siyang pababayaan at pasamahan mo po siya sa mga libo-libong anghel, Panginoon. Lord, ganun din po kay Allison, additional payment for school.
Lord, ikaw po, Panginoon, na magpo-provide kung ano man po ito, Panginoon, kung ano po yung mga babayaran nila, Panginoon. Ikaw din po, Panginoon, magsasaayos ng lahat, Panginoon. Ganoon din po kay Tita Pepot na nire-request po niya na makasakay po siya agad sa pag-uwi niya sa December 5, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat po ng mga hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na ipagkakaloob mo, lalo na sa iyong mga anak. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Lord, ganun din po kay Christian Club Arleta High School, grow in the number. Lord, ito po yung doon po kala Sister Minnie, kung saan po siya ay nagtuturo, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na mag-grow po sila. Ang hiling po nila sa numbers, ganoon din po sa Panginoon, sa kanilang kaalaman, Panginoon. Lord, ganoon din po ang pregnancy and safe delivery ni Liliana, Lord, lalapit po namin siya sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maging safe po silang mag-ina hanggang sa kanyang panganak, Panginoon. At ikaw din po ang magpo-provide ng lahat sa kanila, Panginoon. At nagtitiwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang magsasaayos sa kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, ganun din po ang US Home, Water Leak to be fixed by insurance. Lord, alam po namin, Panginoon, na ito'y tinugon mo na po, Amen. Lord. At alam po namin, Panginoon, na sa madaling panahon, mapipix na po yung bahay po nila, Panginoon. Ganun din po yung wedding ni Shane and Almira, Lord. Kalooban mo po ang siyang mapangyari, Panginoon, sa dalawang ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, yung desire ng puso nila, Panginoon, ay sasagutin mo at tutugunin mo, Panginoon. Lord, ganun din po ang traveling mercy kay Tita Eva, mga mangubat, at kay Tita Pepot, at saka mga Rodriguez, Laura. Lord, traveling mercy din po ang hinihiling po nila, Panginoon, sa pag-uwi po nila sa Pilipinas, hanggang sa pagbalik po nila dito sa Amerika, Lord. Amen. Pangunahan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon. At ikaw po ang mag-iingat sa kanilang lahat, Panginoon. Lord, ganun din po kay Hesper, safety, good health, peace of mind. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, kung sa kapatid po namin na ito, kung sino man po siya, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang po sa kanya, bibigyan mo po siya ng peace of mind sa lahat ng kanyang isipin, bigyan mo rin po siya ng kalakasan, physical, spiritual, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming ipinanalangin ngayong araw na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kakatagpuin mo po ang aming mga kapatid na ito sa kanilang mga request, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, na hindi pa po namin sinasabi sa iyo. Alam mo na po, Panginoon, ang aming mga kahilingan. At alam po namin, Panginoon, na hindi ka bingi para hindi kami marinig sa aming mga panalangin, Panginoon. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang gagawin mo at ginagawa mo pa po sa bawat isa sa aming Panginoon. At ngayon pa rin po, pinasasalamatan na po namin ito sa yung mga katugunan sa lahat ng aming ipinanalangin sa iyo. Maraming salamat po at binabalik na po namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and missions. Addison, kindly lead us. Thank you. Thank you for pray, Lord God, sa mga connecting events, sa programs namin, Lord God, na that is planned, Lord God, is everything to be aligned, everything to be kayo sa sentro, Lord God, sa lahat ng mga way, the process, progress, Lord Jesus. Kayo po ang manguna, Lord God. And we just pray, Lord God, na sa Thanksgiving celebrations and worship, workers' appreciation, we just pray, Lord God, that we will be able to all your blessings, Lord Jesus, that you have put into our lives, and
appreciating all the workers who dedicate their time now in you, Lord Jesus, to grow in relationship with you. And I just pray, Lord God, na kung meron mga burnouts, Lord Jesus, or stresses or worries inside the ministry or outside of the ministry, we just pray, Lord God, that you take care of it, Lord God. May you stretch forth your hand to it, Lord Jesus, and relieve everything. We also pray, Lord God, sa pastors and board annual strategic business planning and Christmas dinner. I just pray, Lord God, na kayo po ang maging sentro ng pag-uusap po nila, and may you lead them, Lord God, of what and what not to say, what to open, Lord Jesus, what to put on the table, Lord God, what to needs to be brought up, wisdom, Lord God, to flow sa kanila when they speak and talk to each other and collaborate. We just pray, Lord God, that this will be harmonious, and this meeting and strategic business, Lord God, will show unity, Lord Jesus, that you're leading to them, will show that it is one. And we also pray, Lord God, sa Ocular Retcom. And also, Lord God, we pray for the upcoming Christmas service and party. We just pray, Lord God, na in this Christmas, the fun and excitement will be second, but first of all is just praise and worshiping you, Lord God. This holiday for the New Year, we pray, Lord God, na kapag salo-salo po kami, and I pray, Lord God, that you will lead those who are not yet part of our Filnas family, na kung bagong lipat lang po sila sa LA, Lord Jesus, mga Filipino, Lord God, around us, Lord Jesus, we just pray, Lord God, that may you lead them and allow them to find that Jesus and us, and that we will be able to reflect it, Lord God. And may you just allow na in this event, Lord God, for our numbers to grow, not just in quantity, but also in quality. May the current people, Lord God, in our church grow spiritually so that we can also pass that on to our future new members. And Lord, continuing, we pray for our annual prayer and fasting. We pray, Lord God, na mapagdasal po namin, and you know the desires of our hearts, Lord God. You already know, Lord God, kung ano man po ang nasa isip namin na hinihingi namin or hinangad namin, Lord God. May it just be a part of your will, Lord God. May it not be our will, but your will be done. May it be your perfect timing, Lord Jesus, na hindi siya pilit, Lord God. But we know, Lord God, that if it is not yet, we know that you have a perfect and much greater plan, Lord God. And we just pray for that in the fasting, Lord God, prayer fasting. And I just pray, Lord God, na you also keep us away from any temptations, Lord God, to break that fast. That we will be disciplined and dedicated, Lord God, to start strong and finish strong. We also pray, Lord God, sa international mission trip. I just pray, Lord God, nagabayan niyo po ang mga pupunta sa mission trip. May you handle everything mula man, Lord God, pa drive, Lord God, sa LAX, patapos sa LAX, kung saan man po sila, Lord God, that they may they be brought to where you want them to be, Lord Jesus. May all the things flow smoothly, Lord Jesus, and na wala pong mawalan ng bagahe, na everything, Lord God, is magiging maayos. We rebuke, Lord God, any harm, any violations, any problems or technical difficulties that will happen, Lord God. We rebuke any tension, nor anything, Lord God, that the enemy try to or plan to hinder, Lord God, sa success ng mission trip na para sa inyo, Lord God. Na sana dito sa mission trip nito, Lord God, kung ano man yung gusto nyong mangyari, ay mangyayari, Lord God. Na let your yung puso po ng mga tao na makakausap nila sa Philippines to be open, to have an open mind, open heart, to hear out what is your leading, and allow the pastors and those who are going to the mission trip, Lord God, to relay
kung ano man yung pinapasabi niyo po, Lord God, or pinapalaganap niyo po through them. May you use these people for your greatness. May you bless them as well, and also madamay din po yung blessings sa family nila and continuing onwards, Lord God, lalo na sa church namin. We also pray for the Kasalang Bayan. May this connecting event, Lord God, rekindle all the couples, Lord Jesus. We celebrate those who are united, who vowed to be one, and allow you to be the center of their relationship. May you be the third core of their relationship, Lord God. And may they not be led astray, Lord God, na hindi po lumingon ang kanilang mga mata sa ibang direksyon, kung hindi lilingon lang sila sa iisang direksyon, at yun ay kung saan kayo, Lord God. May both parties be equally yoked, Lord God. Mold them, hubugin niyo po sila, Lord Jesus, and na mas palaguin niyo po sila, Lord God, at palapitin to your presence, Lord God. Allow them to have that hunger to seek you, the hunger to grow together sa inyo, Lord God. And we just praise you and we worship you. Bless this prayer meeting, Lord God, and bless everything, Lord God, that we are praying about. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Allison. For popcorn prayer, anyone can start. Thank you. Thank you, Lord, sa lahat po ng aming naidalangin at sa aming pamamahinga, Panginoon, na yan mo ang pagpapala sa bawat isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 All right. Buksan natin mga bintana at tayo kumanta na ng Happy Birthday to you. All right, all right. Ayusin natin to. Sandali lang po. Ayusin natin. Ha? Okay. Sige, mag-unmute muna tayong lahat. Isang Happy Birthday to you. Happy One more time. birthday. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday, Kong. Happy birthday. Thank you. Birthday, Pastor Bert. Pastor Bert. Thank you. Happy birthday po. I hope I have long arms to embrace you all. Happy birthday. Hello, beautiful. Okay, at the count of 3. Picture tayo. 1, 2, 3. Smile. There you go. See you on Friday. Thank you po. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving po. Yeah, And Thanksgiving. happy Happy- Workers Appreciation Day on Friday. God bless you guys. Bye-bye. Bye. Good night. Ay, Ayay. Ay, si Ayay nakita ko.